isang umiiyak tuwing hating gabi. Pangalawa, ang lihim na hardin na binakuran 10 taon na ang nakakaraan. Pangatlo, ang munting bagay sa bahay ni Camilla na kapareho ng isang alaalang bigay kay Mary ng kanyang ina. Hiniling ni Mary kay Camilla na sana'y malaman niya ang mga lihim. Ito ang sinagot ni Camilla. Hindi kailangang malaman ng sapilitan ang lihim ng iba. Malungkot ang sapilitang pagsisiwalat. May panahong mabunyag ang lihim. Nagpasya si Mary na maghihintay na lamang ng tamang panahon. Nalalapit na ang panahon ng tagsibol. Gayon din ang pagsapit ng linggo ng pagkabuhay. Mary, hindi muna tayo magkikita hanggang sa susunod na Lunes. Po? Bibigyan na lamang kita ng takdang aralin habang wala ko dito. Takdang aralin po na naman? Oo, uuwi muna ako sa amin para makita ko naman ang aking mga magulang. Pagkabuhay na nga pala, no? Mary, hindi magandang magsalita ng ganyan ng isang katulad mo. Hindi magandang pakinggan. Pasensya na po, Binibining Makoy. Paumanhin po sana, pero maaari po bang itanong po sa inyo ano pong lugar ang York po? Mary, maging natural ka sana sa iyong pananalita. Aba, yun ang Polestar. Siguro nasa kabilang direksyon ng York at doon nakatira ang nanay ni Binibining Makoy. Nasa naman kaya ang India? Naroon ang mami ko. Limamputatlo, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Magandang umaga, senyorita. Deacon, ikaw ba yan? Nasaan ka ba? Narito ako. Deacon? Napakasalbahan mo talaga, Deacon. Senyorita, umiga ka rin at tumingin ka sa langit. Gagaan din ang pakiramdam mo. Ay, naamoy mo na rin ba ang simoy ng tagsibol? Ganito pala ang simoy ng panahon ng tagsibol. Narito na ang tagsibol. Tingnan mo, may ulap ng hugis itlog sa kalawakan, senyorita. Paglinggo ng pagkabuhay dito, nagbabahay-bahay ang mga bata para maghanap ng mga itlog. Pumupunta rin ba sila sa mansyon? Oo naman, lahat ng aking mga kapatid, lalaki at babae. Bukod doon, ano pang ginagawa ninyo? Pinipintahan namin ang mga itlog na iba't ibang kulay tapos ipinamimigay. Pwede namang Easter card na lang. Talaga? Kanino mo naman ibibigay ang mga yon? Kanino? Pwedeng maaari sa taong gusto mo, kahit na sino. Isang darag 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Aba, lumampas ka na pala na 100 ngayon. Ang bilis mong matuto. Alam na po, Mang Ben, alam niyo po, kaya pa nga ng lampas 200. Alam na po, ay naku, nawala na ako sa bilang. Uulit na naman pala ako. Mang Ben? Naaamoy niyo rin po ba ang simoy ng tagsibol? Yan ang amoy na lupang nagbubunyi na sa wakas. Heto na ang tagsibol. Aba, alam niyo rin po yan, Mang Ben? Si Robin yan, di po ba? Siguro masaya rin siya dahil maganda na ang panahon. Diba doon po siya nakatira sa saradong hardin? Siguro pag tagsibol, marami din mga bulaklak na namumukad ka doon. Ano po? Hindi ko masasabi. Mang Ben, masakit po ba paa niyo? Ayuma lang ito. Walang ano man ito. Mang Ben? Sino po bang makakasama ninyo sa darating na linggo ng pagkabuhay? Matagal na akong hindi nakikisaya sa ganyang okasyon.
Wala na naman akong pamilya na makakasamang magdiwang. Mary! Ano na namang ginagawa mo rito sa kusina? Hindi ba noon pa sinabi ko na sa'yong huwag kang pupunta rito? Opo. Napakasungit talaga ng matandang yun. Hindi na ako talaga hihingi ng tulong. Kala niya hindi ako makakita ng mga itlog. Palagay ko naman meron ditong mga pugad ng ibon. Huh? Ayun, meron nga! Pero ang taas naman. Ay, mga itlog! Ah! Naku po! Saklolo! Tulungan niyo ako! Aray ko! Sakit naman! Napakadawag mo talagang pusa ka. Hindi mo ako tinulungan. Ha? Sino kayo nandun? Igan? Camilla? Nahulog ka ba sa talampas? Oo. Ang hirap pala talagang manguha ng itlog mula sa pugad ng ibon. Hinabol pa nga ako ng inahin. Mag-iingat ka, Mary. Baka mahuli ka ng inahin. Ha? Totoo talaga. Nahuli nga ako. Ha? Huwag mong pababayaan ang sugat mo. Ang mga sugat na mula sa kagat ng ibon at mga hayop ay mapanganib pag lumala. Talaga? Halika, gagamutin ko ang sugat mo. Sumasalakay ang ina ng Naku. Mary? Alam mo, mukhang mas malusog ang katawan mo ngayon. Siguro dahil sa pagluluksong lubid ko. Sabi ni Martha, mainam daw yan sa katawan. Tama yon. Marahil nasasanay ka na rin sa aming lugar. Pero wag mo nang uulitin manguha ng itlog sa pugad ng ibon.
Makakakuha ka rin naman ng mga itlog na hindi ka mahihirapan. Paano naman? Madali lang, Mary. May magandang mangyayari sa'yo sa linggo ng pagkabuhay. Talaga? Humiling ka sa makikita mong bulalakaw ngayong gabi at magkakatotoo ang hinihiling mo. Senyorita Mary, si Marta ito. Si Marta ito. Bakit nakahiga pa kayo? Sikat na po ang araw, senyorita. Ganun ba? Inaantok pa kasi ako. Nagpuyat ka na naman kagabi, ano? Heto nga pala ang iyong takdang aralin galing kay Binibining Makoy. Ano? Sa Binibining Makoy talaga walang patawad oh. Huwag ka na magmaktol. Linggo ng pagkabuhay bukas, kaya bangon na. Bangon na. Inaantok pa kasi ako. Tignan po ninyo, senyorita, ang dala ko para sa inyo. Naku, natupad na hiniling ko. Naku, mahuli na ako. Senyorita, ano pong kailangan ninyo? Ano? Huh? Ano ba talaga? Hindi ka na ba talaga nakakapagsalita, senyorita? Ha? Gusto mong inumin ko ang laman ng basong ito? Tubig lang naman pala ang laman ng basong ito. Tubig siguro ito mula sa batis, ano? Napakahusay! Aba nako, nakakapagsalita ka na uli, senyorita. Mang Ben, maligayang linggo ng pagkabuhay. Wag na, salamat na lang. Sige na, regalo ko po yan sa inyo. Akong gumawa niyan. Ay nako. Para lang sa mga bata ang mga ganyan. Paano niyo naman po nasabi? Ako pa nga nagpinta nito para sa inyo. Oh, Maaga nga po akong bumangan para makakuha ng tubig para gamot sa rayuman ninyo. Tapos ang sungit-sungit nyo pa. hindi ko alam.
Aba, hindi ko talaga alam. Di ko siya maintindihan. Sana ako na lang uminom ng tubig na yon. Baka sakaling gumanda pa ako. Hindi sana ako nagsisisi ngayon. Sa'yo. Happy Easter! Happy Easter din po! May kami mga itlog! Happy Easter sa inyong tatlo. Ganun din sa'yo, ate! Senyorita, Happy Easter nga pala sa inyo. Happy Easter din, Deacon! Aba, napakalaking himala. Napakaganda naman ang ngiti nyo, senyorita. Siguro may maganda nangyari sa inyo. Meron nga, pero sa akin na lang yun. Heto nga pala regalo ko para sa'yo. Salamat. Teka, kanino nga bang mukha ito? Alam ko nakita ko na mukhang to ah. Kanino pa, edi sa'yo. Ang galing kong gumuhit ano, Deacon. Ha? May! Mukha ko ito? Ganito ba ang mukha ko? Ibig mo sabihin, Hey. hindi ganyan itsura mo? Aba, hindi naman, senyorita. Salamat na rin sa iyong handog. Mula naman sa akin yan! To Mary. Happy Easter from Deacon. Happy Easter! Ito ang bulaklak na yon. Bihirang tumubo at nagdadala pa ng kasiyahan sa isang tao. Salamat, Deacon. Ewan ko, pero parang nagugustuhan ko na silang lahat. Sina Camilla, si Deacon, si Martha at pati na rin si Mang Ben. Siguro naman, babait na rin si Mrs. Medlock. Ang linggo ng pagkabuhay ang naging pinakamaligayang araw para kay Mary. Linggo ng pagkabuhay, may nakitang lumang susi si Mary Lennox. Tama, ito na nga. Ito na siguro ang susi para sa hardin. Tama si Camilla. Salamat na rin sa bulala ko na dumaan kagabi. Nagkatotoo ang hiniling ko. Maaring yun na nga ang susi para sa hardin na ipinasara 10 taon na ang nakakaraan. Sa kasabikan na makita ang pintuan ng hardin, nakatulog si Mary na hawak-hawak ang natagpuang susi.